Ako ngayon, ito, tandaan nyo na, kasi bago ko natin yun, DC-20 na tayo ngayon. Alam niyo yung probable cause? Probable cause. Yung reasonable certainty. Yung merong, ano, diba magkakaso ka, kailangan daw ng probable cause. Ngayon, kung ano yun, pinalitan na ng DOJ. Pinalitan na yun. Ito na ngayon bago. Tawag ko muna. Reasonable certainty. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yun ang pinpasen niya ng one para makumpik yung isang suspect. Tapos ngayon kailangan tandaan, di ba dati meron tayo sinasabi ng 12, 18, 36. Alam niyan? Kaya ito ma'am, kuha nyo na yung reglementary period. Wala, alam niyo kasi pulis na kayo eh. Kahit anong kurso nyo. Na, Ano yung pambarangay, sir? Ha? Pambarangay. Pambarangay, mga pambarangay cases, mga awi-asawa, for example, yung mga small amount na involved, for example, mga 10,000 pababa. Yung sinasabi nagkakaroon ng settlement, dinadala natin sa kanya yung tukol, or yung katarungang pambarangay, yung harapin sila ng lupong tagapamayapa. Ngayon, pagka hindi nagkasundo, nag-hearing. Ang hearing doon ay 3 beses. Sa 3 hearing na yon sa barangay, walang napagkasunduan. Mag-i-issue si lupong tagapamayapa ng certificate to file action. Natin yan, CFA. CFA. Pagka natinig nyo ngayon yun, sabihin, pupunta na sa police station. Yun yung pasiyahin niya para mag-file ng kaso. Yun, tandaan nyo na. For example, hindi naman yung papile ng kaso, pero gusto nyo maklaim yung pera na kinonsenya nyo, kinuha. Pupunta kayo sa small claims. Kaso kan siya, civil siya, civil ah. Diba, meron tayong 3 klase ng case. Civil case, mga involved sa mga lupa, mga amicable settlement, yung involved pera. Susunod, criminal case, mga kaso, yung mga revised penal code, yung mga homicide. Ano pa isa? Admin, sa atin naman yun, admin case. Ngayon, pagka tayo, for example, sa drugs, tayo may kakulangan or lapses, pwede tayong kaso ng admin case. For example, nag-lapse yung pagpasa natin sa fiscal office ng kaso. For example, umabot na siya ng 37 hours. Lapse na. Sabihin, kapabayaan mo na yun. Bakit hindi mo na-consume na maayos yung oras bago mag-36 hours. For example, ngayong araw, ano ba yun? Ano oras na? 9:40 to, gawin natin nga mo alas 10. For example ngayon alas 10, nakahuli tayo ng suspect sa kasong illegal gambling, para illegal drugs na lang. Kailangan bukas ng maga, alas 10 din, kailangan may question tao. Kasi yung pumapasok, nagbibilang tayo ng metro, kailangan meron tayong type allotment bago natin pang-consume 36 hours. Kailangan may file natin. Pagka ngayon sinabi na yung 4 review, sabihin, dalawa lang yun, either for case build up siya o lapse na yung oras niya na pagbasa ng folder. Supplemental. Hintahan nyo na. Ngayon, hindi kayo, for example, off nyo. Kung yun gagawin dahilan yung off para hindi kayo makapagbuka ng kaso. Sir, off ko. Ay nako, makakasuhan kayo. Kapag nag-arresting kayo, kailangan panindigan nyo na yung baga antayin nyo hanggat matapos, maipay. Yung spot report. Itong spot report, ipino-forward sa district, stasyon, district. Ang binibigay nito yung counterpart natin. Ang tawag sa stasyon dito, di ba? IDMS. Doon sa district naman, tawag naman DIDMD. District Investigation Detective Management Division. Pagkatapos, sa region naman, ano tawag? R7. Yung R7 natin, Regional Investigation. Alam nyo ba yan? R1, Admin. R2, Intelligence. R3, Operation. R4, Logistics. R5, PCR. R6, Finance. R7, Investigation.
RA, training. No, R9. May R9. Okay, may R9. Oh, may R10 din, yung patrol plan. Dapat tandaan niyo yun. Wala pang R11. R12 siguro sa sunod magkakaroon. Pasko. Diba? Ano pa? Pagkatapos ng spot report, ano kasunod? Progress. Ayun na. Simula tayo sa blatter. Kasunod, sketchy. Sabi natin. Kasunod, spot report. Ngayon, di ba pag gagawa mga spot report, sa bandang dulo nakalagay, di ba, spot report to. May reference tayo, blatter. Ito yung 5WN1H. Ngayon, pagdating sa 1, iipo natin yung ating COP. May nakalagay yun. For information. Dahil ito yung spot report, kasunod niya, progress. Ayan. For information and progress report will follow. Sabihin, ang kasunod niya nito, progress. Ngayon, halimbawa, nakaisang progress na tayo, magsapita tayo ng progress. Eh, may kasunod ulit. Lalagyan na natin siya ng second progress report. Hanggang sa matapos, for example, may third ulit, third progress report. O kapag wala nang kasunod, sabihin, kasunod na, final report. Sa final report, indicate natin kung ano nangyari sa kaso. For example, nakasulat sa likod. Sulat doon yan. It is recommended that the filing of criminal charges will be filed against the suspect for violation of RA 9165, mga ganun. Tapos, hindi doon nilalagay yung mga sa award. Yung award nilalagay yung sa after activity report. For example, ikaw arresting, naging maganda accomplishment mo. Inilalagay yun sa after activity report. Nakalagay doon na it is recommended that the following personnel should be or will be issued appropriate awards for their significant accomplishment. Piri mo, nagka-resting na kayo, may award pa kayo. Ano pa tanong? Tanong kayo eh. Oo, tanong kayo. Sir, ano ba naman ang isang case folder? Hindi, sir, ikaw magtanong sa kanila, sir. Sige. Tanong mo, sir. Sige, tanong mo. Yung sa pagpapile ng kaso. For example, may away sa barangay. Hindi maawan ng barangay. Ano gagawin mo? Ni-refer sa police. As investigator. Halimbawa, hindi magkasundo, mag-asawa. Gusto magkasuhan pa rin. Tapos walang nangyari sa lupon. Ano gagawin mo? Certificate of actions. Ano yan? Nag-issue na ngayon ba? Ano gagawin mo? Ni-refer sa'yo. Ikaw ikaw, may dumating na kaso. Yung sabi ni sir, may dumating na kaso sa'yo. Galing na sa barangay. Away mag-asawa, sir? Oo. Away mag-asawa. Ngayon, anong action taken mo ngayon Gagawin. bilang investigator? Dahil di nga nagkasundo sa barangay. Evaluate nyo muna. Kulitin mo na. Anong bang kaso pwede ikaso? Kung Pag sa tingin niya tapos, mababaw yung dahilan. Pwede niyo i-refer sa barangay. Sir, ano ba nangyari? Ba't ka hindi nagkasundo? Kasi, maaway mag-asawa, nag-away sa ulam. May nangyari ganun. Magkapatid, nag-away sa itlog. Kinain itlog. Ay, di niya lang yan. Diyan sa ulo. Ay, nag-away niya. itlog talaga, sir. Itlog. Piniritong itlog. Wala yung pinirito niya. Kinain lahat ng kapatid. Naman yung kinain niya lahat sa yung walo. Oo nga. Ay, binidyo ko nga yun. Tawanan niya kami. Sa nakakapatid. Itlog parang ako rin ito. Kinakasuhan. Nakasuhan yun, sir? Hindi. O dinan mo na sa barangay? Diyan sa barangay. Di rin daw magkasundo sa barangay. Eh, parang may saltik yung isa eh. 9-6. Eh, pagka 9-6 Talaga, eh. itlog lang eh. Hindi nakarating sa prosecutor, sir. Dinismiss. Dinismiss lang. Pagka ganun na sa tingin nyo, titignan nyo rin, ay, psychologist ka na. Titignan mo rin yung walang tao. Baka may HL yan. O kaya, pagka HL, yung sabihin, hard loser. Yung 9-6 dito, baliw. Sabi na yun ha. Makakakala nyo, grade yun, hindi grade yun.
Pagka sinabi niya ng 9.8, malapit na yun. 9.6 ang term date sa 1 ha. Kasi di ba nasa Mandarin tayo? Sir, paano sir, pagka mag-asawa, nagsaksakan? Ah. Nagsaksakan, saan dadalhin nyo? Mag-asawa. Diretso rin. Dito sa atin. Diretso rin. Hindi po pwede sa women's yun. Diversity. Eh, Crime na yun, sir, ata. crime na yun eh. Mag-asawa sir? Hindi ka na yun. Oo, siya mo lang. Ano? Pagka pinagawa kayo ng isang case folder, hindi nyo naman kailangan sobrang haba nito eh. Sulat kamay. Para kayo nag-investigation course pa. Kapag sinulat kamay niyan, may tatawag dito. Tawag na dito header, mali. Ito, letterhead to. Si letterhead, nandiyan yung logo ng istasyon, ng kung anong unit siya nakawan. Ayan, tawag niyan letterhead. Ito, yung pinaka-memo type niya. Pagka 4, sabihin, either same karango mo or senior officer mo. For example, ako pimirma, kapitan. Tapos papunta, for example, kay COP. 4 ang gamit ang 4. For example naman, sa baba, medyo mataas position ko. Ang lalagay nyo, memo 2. Tandaan nyo na, memo 2. Ano, kagararan sa criminology yan. Sabihin, pwede rin naman na i-4 nyo na lang para respect pa sa mga senior officer. Para hindi magalit kasi pag